إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Now, ipagpapatuloy natin ang ating pagpapaliwanag at pagbibigay benepisyo sa hadith, kung saan nasa chapter pa rin tayo ng najis, ang mga katangian nito at paano ito natin malalaman at lilinisin ang mga bagay na ito. So, dumago tayo sa unang hadith sa araw na ito. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagsilu maniyat thumma yakhruju ila salati fi dhalika thawb wa ana anzuru ila al-amri wa ana anzuru ila athar al-ghusl fihi muttafaqun alayh walil muslim laqad kuntu afraquhum min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi wa fi lafdila laqad kuntu ahakkuhu yabisan bidufri min thawbi. So sinabi ni Aisha radhiyallahu anha na kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binanlawan niya ang similya at pagkatapos siya ay lumabas at nagpunta sa masjid at siya sa ganitong sitwasyon, pumunta siya sa masjid upang magsala. So sabi ni Aisha radhiyallahu anha, nakita ko ang bakas ng kanyang pinag-ugasan, ibig sabihin mula sa similya. So ang hadith na ito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay pumunta siya sa masjid na kung saan binanlawan niya ang kanyang tob na mayroong itong dating similya, at dito ay nagpunta ng masjid upang magsala at nakita ito ni Aisha na babakas pa niya ang bakas kung saan pinagbanlawan ng similya. Sa isang hadith naman, ito ay mula kay Bukhari at Muslim, at mula sa isang hadith kay Muslim, sabi ni Aisha radhiyallahu anha na kinuskus ko o kinaskas ko ang similya sa kasuotan ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, then siya ay nagsala, sabi ni Aisha radhiyallahu anha. Ibig sabihin, kinayos niya. Saan niya kinayos? Sa isang hadith, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, kinayos ko ang similya sa damit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin sa kanyang tob sa pamamagitan ng aking kuko abang ang similyang ito ay tuyo. So kinaskas niya ito, kinayos niya sa pamamagitan ng kanyang kuko. So ang unang benefit sa hadith na ito, bago natin talakayin ang benefits at pagpapaliwanag sa hadith na ito, si Aisha radhiyallahu anha, siya ay anak ni Abu Bakr as-Siddiq at ginawa ng sugo. Ang sugo ay gumawa ng kontrata para sa kasal nila noon 2 years bago maghijra ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay sa buwan ng Shawwal. Ang kasalan o kanilang kasal ay ginampanan noong unang taon ng hijra, sa edad ni Aisha na siya ay mayroon na 9 na taon gulang. Alam naman natin, ang mga Arabo ay matataas ito. Pag umabot ka ng 9 na taong gulang, noon ay para talagang dito sa atin, sa Pilipinas, ay katumbas na ito ng parang mga 18 anyos o mga 16 anyos, no? Sapagkat malalaki sila, parang dalaga na talaga sila. So hindi nakapagtataka sa ganitong murang edad ni Aisha ay magpakasal siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Okay. Siya si Aisha radhiyallahu anha ay maalam na asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at napakarami niyang ahadith na isinilaysay. Siya ay namatay sa buwan ng Ramadan 57 after Hijrah or 58. Si Abu Hurairah ang nagsagawa ng salatul janasa sa kanya at siya ay inilibing sa Al-Baqi, libingan ng mga martir doon sa Al-Madinah. So sa hadith na ito, ang unang benefits, makikita natin dito ang mani o semilya
ito ay nagmula sa pakikipagtalik. Nagmumula ang mani o semilya, ito ay lumalabas kapag tayo ay nakikipagtalik, no? O kaya naman sa sariling lamang pagnanasa, nagpaparaho sa sariling panlaman, o di kaya naman ay ito ay dahil sa matinding pagnanasa o kaya sakit mula sa lamig ng panahon, no? Mula sa lamig ng panahon, minsan mayroon siyang sakit dahil sa sobrang lamig ng panahon ay nilalabasan siya ng mani. So ito ang dahilan kung paano nagmumula ang mani, at ang mani ng mga kalalakihan ay nagmumula sa gulugod natin. Bilang karagdagang kaalaman ay nagmumula ito, nabanggit sa banal na Quran ito, na nagmumula ang similya ng lalaki, ito ay mula sa gulugod, at ang similya ng kababaihan, ito ay nagmumula sa kanilang mga tadyang. So karagdagan itong kaalaman bilang benepisyo sa atin kung saan lumalabas ang similya sa mga kalalakihan at mga kababaihan. Pangalawang benepisyo sa hadith na ito ay nagpapakita sa hadith na ito na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa lamang siyang pangkaraniwang tao sapagkat siya ay mayroong pagnanasa. So ibig sabihin, ang mga kamusliman ay pinaaalalahanan na hindi mo maaring sambahin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat siya ay tao lamang at namamatay, hindi katulad ng mga sumamba sa kanya na tinawag na Muhammadism. Ito ay malaking pagkakamali. Dito pa lamang ay makikita natin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat siya ay mayroong pagnanasa, katulad ng taong pangkaraniwan, ibig sabihin ay tao rin lamang siya na katulad lamang natin. Pangatlong benefit sa hadith na ito ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tao lamang na mahirap, no? Tao lamang na mahirap. Kung makikita niyo sa hadith, imbis na palitan niya ang kanyang damit na thob, no, ang ginawa niya ito ay hugasan at kanya itong ipagdasal. Ibig sabihin, kung marami lamang damit ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi niya gagawin ito. Hindi niya gagawin na hindi niya palitan ang kanyang kasuotan sapagkat alam nila na kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala ang yung sinusuot ay bagong kasuotan at malinis ito. Ngunit tanda ng kanyang kahirapan ay hinugasan ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay kanyang isinuot muli. Ibig sabihin ay kakaunti ang damit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sa isang kasaysayan ay mayroon lamang 2 tub ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah ang higit na nakakaalam. So sa ganito, maging siya man ay mahirap na Muslim, hindi naging hadlang ang kahirapang ito upang lubusan niyang sambahin ang dakilang tagapaglikha. So napakaganda namang halimbawa nito para sa atin na kahit na tayo ay maging mahirap, ay hindi sana ito dapat maging hadlang sa ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat isa itong halimbawa na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakahirap ngunit na perfect niya ang pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Bilang magandang halimbawa sa atin ay dapat nating pamarisan ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat marami ngayon, lalo na sa mga balik sa mga Muslim sa pananampalatayang Islam, sa kakaunting pagsubok lamang ng kahirapan, minsan ay lubusan na nilang tinatalikuran ang dakilang tagapaglikha na siya pa namang nagbigay ng lahat-lahat sa kanya, ay tinatalikuran niya ito bilang tanda ng pagpapasalamat at pagtanaw na utang na loob ay tandisan nilang pinagmamataasan ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang ito sa kahirapan. Ngunit hindi nila nalaman o baka hindi nakarating sa kanilang kaalaman na ang mismong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanilang kinikilalang huling alipin ng Allah at sugo ay labis na mas mahirap pa sa kanila kung alam na nila, pero hindi naging hadlang sa kanya ang pag-ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala ng pagbibigay ganap ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So another benefit sa hadith na ito, kung hinugasan mo na ang semilya sa iyong kasuotan, ay maaari ka nang magsala na suot ito muli. Ibig sabihin, halimbawa, ikaw ay nakapagtalik sa asawa mo, then nabigyan ito na semilya ang iyong kasuotan, at darating ang sala, sadyang wala kang maipapalit dito. Sa ganito ay banlawan mo lang kung nasaan ang semilya. At pagkatapos mo mabanlawan ito, ay maaari mo nang isuot ito kahit na nababanaag mo pa o natitrace mo pa ang pinanggalingan ng semilyang ito ay wala nang masama.
no? Kahit bakas mo ang marka, kahit bakas mo pa ang marka ng pinagmulan nito ng similya, at ito ay wala ng masama. Kahalintulad din ito ng mula sa mga dugo sa regla, sa panganganak, at anumang uri ng najis. Kapag lininis na natin ito, at pagkatap ng tubig na malinis, at nakita natin na mayroon kayong natitrace na bakas nito, tulad ng dugo, halimbawa, kinatay ninyo ang manok, nabanggit natin sa ilang paksa natin, ang mga humagos o dumalay o tumalamsik na dugo nito ay najis. So sa ganito, kapag ito'y kumapit sa ating damit, ay banlawan lang natin ito, anumang dugo ang natitrace natin dito. Pagkatapos na ito'y mabanlawan, ito ay wala ng masama, ito ay kinukonsiderang malinis na, gaya ng ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang kahalintulad nito, lahat ng dumi sa pananampalatayang Islam, lahat ng marumi. Kapag lininis na natin ito sa tubig, ginawa na natin ang tamang proseso, at may nakikita kayong bakas, nakikita mo kahit kulay dugo pa ito, ito ay maaari na ninyong pagdasal at ito ay hindi na najis. Another benefit sa hadith na ito, ang similya ba ay najis? Ang similya ba ito ay najis? Ayon sa isang opinion, sabi nila, ito ay marumi. Ito ay najis. Gaya ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na hinugasan niya muna ang similya habang ito ay basa bago niya ito isinuot at magsagawa ng sala. O anila, sinabi rin ni Aisha mula kay Daraqutni ito, Daraqutni kay Abu Uwana al-Bashar, na hinugasan niya ang similya kapag ito ay basa. Hinuhugasan niya ang similya kapag ito ay basa. Sa makatwid nila, kapag ito ay dumikit sa atin, ito ay dapat nating linisin ng tubig. At kung sa tubig ito nahihalo, ibig sabihin sa ating pagwuwuduhan, less than kullatayn nagkaroon ng amoy, lasa o kulay, ang ating tubig anila ito ay najis sapagkat nagpapakita na ang similya sa hadith na ito ni Aisha na hinuhugasan niya ang similya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag basa, ganon din ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil inuhugasan ito ng tubig, ibig sabihin ay najis nila. Kaya kapag ikaw ay nagwudu o nagkaroon ang yung tubig o paggagamitan ng gusul ay nagkaroon ng similya ng lalaki man o babae, nagkaroon ng kulay, lasa at amoy because of less than kullatayn, sabi nila itapon mo ito sapagkat ito ay najis. Hindi mo maaaring gamitin itong pangwudu at panggusul. Ayon naman sa ating karamihan sa mga scholar, ito ay majority scholars, kabisang na rito si Ibn Taymin at si Ibn Taymiyyah rahimullah. So anila, majority ibig sabihin nakakaraming mga scholar ang nagsabi, ang similya ay hindi ito najis. Kung ito ay najis anila, hindi sapat nakakayusin lamang ni Aisha ang similya sa kanyang kuko, na similyang na doon sa damit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung saan ito'y tuyo. Even na natuyo, alam natin kapag ito'y najis, ibig bang sabihin kung ito'y hindi ginamitan ng tubig, ito'y natuyo na najis. Ibig sabihin pag ito'y tumigas na, natutuyo, pag kinayos mo ba ito ay sapat na upang matanggal ang najis? No. Kailangan kung ito'y najis kahit natuyo ay kailangan hugasan natin ng tubig. So anila, dahil dito ay kinayos sa kuko ni Aisha radhiyallahu anha ang similyang ito, upang matanggal ito, ibig sabihin ay hindi niya na ito binanlawan at pinagsalanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malinaw na ito ay hindi ito najis. Dahil anila, kung ito ay natuyo, hindi ibig sabihin ay nawala ang pagka-najis nito kung hindi mo nahuhugasan. Ito ay najis pa rin kung najis. Ngunit, tanda ng kinayos lamang ni Aisha at hindi na binanlawan at pinagsalanan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin ay ang similya ito ay hindi ito najis. Ibig sabihin kung ito man ay maihalo sa tubig, magkaroon ito ng lasa at amoy o kulay, either na sabihin nating tahir kung hindi mo ito matanggap bilang pangwudu. Ngunit kung matatanggap mo ito ay tahur pa rin sapagkat ang similya ito ay najis. Kung saan tinatawag nila ang similya ay nasa minor lamang. No, nasa minor lamang at ito ay hindi ito talagang dalisay o tunay na najis. So siya ay nasa mababang karumihan lamang, ngunit hindi ikinukonsidera na ito ay najis. Ang kahalintulad nito ay tulad ng pawis o ng luha o ng sipon o ng uhog
sa ating mga katawan na lumalabas, ang kahalintulad ng similya ay parang ganito lamang, no? Ay parang ganito lamang. So, ang paghugas sa similya, sa kasuotan tulad ng ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ginawa rin ni Aisha na sinasabi, ito ay recommenda lamang. Hindi ito fard. Hindi ito obligado sapagkat hindi isang marangal na gawain kung yung damit ay mayroong sipon o pilema. Sabihin natin, marangal bang gawain na mayroong sipon o pilema ang yung susuot sa iyong pagdarasal na hindi mo ito hugasan at nakikita ito? So katulad dito ng similya. Kaya ito hinugasan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ni Aisha radhiyallahu anha sapagkat ito ay hindi isang maganda o marangal na gawain. So ibig sabihin, kung hindi mo naman lilinisin ito, hindi lamang ito kanais-nais, hindi ito marangal. So ibig sabihin, kaya lininis ito bilang gawaing marangal na gawain at tunay na ang sino mang sumusunod sa ganitong gawain ay nagkakaroon tayo ng gantimpala. Alalahanin natin sa ating bilang benepisyo sa hadith na ito ay mayroong lumalabas sa ating katawan at pangilalim. So dalawa ang lumalabas sa atin. So ang unang lumalabas sa atin sa ating katawan ay hindi tinatawag itong marumi. Hindi ito najis. Ibig sabihin tulad ng pawis, ng luha, sipon, uhog o dugo sa katawan natin at ilong at iba pa, ito ay malinis. Maliban anong mga scholar natin sa suka. Kung ito ay marami, ito ay najis. Ngunit kung ito ay katiting lamang, anila, ito ay wag na itong bigyang pansin. So yan ang lumalabas sa ating mga katawan. Ang pangalawang lumalabas sa ating katawan ay sa ilalim. Part ng ilalim natin sa likod at sa harapan. No, sa private parts natin. Maaari tayong labas lahat ng dumudumi, lahat ng natapik natin tulad ng dumi, ihi, no, ng tayo, sapagkat similya ang pinag-uusapan, ang dumi natin, ang ihi natin dito, ang dugo sa regla, ito ay marurumi. No, anuman lumalabas dito, maliban lamang sa dalawa. Ito, ang una ay hindi ikinonsidera na najis ang fluid ng babae kapag siya nilalabasan ng fluid. At ang pangalawa ay ang similya ng kalalakihan at mga kababaihan, ito ay hindi najis. So sa hadith na ito ay kinayod lamang ni Aisha ang tuyong similya at isinuot na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na pinagsala. Ibig sabihin, ito ay hindi najis. So maaari din tayong gumamit ng ibang pangkayod na malinis, na matigas na bagay, maliban sa kuko. Hindi lamang yung kuko. Maaari tayong gumamit ng iba pang bagay na kung saan malinis at matigas upang pangkayod natin sa similya na dumikit sa ating mga kasuotan at maaari na tayong magsala sa pagkatapos nito kahit hindi na natin banlawan pa ng tubig sapagkat lumilitaw na ang similya ay hindi ito najis. Tandaan natin, kung ito ay najis at nakadikit sa ating mga damit, hindi sasapat ang pagkayod natin sa ating mga kuko o mga matigas na bagay upang mawala ang pagkanajis nito. Alalahanin ang najis ay ang pumapatay ng najis ay ang malinis na tubig. No? Ay ang malinis na tubig. Okay? So sa ibang banda ay mayroon din maaaring patayin niya ang najis. Halimbawa nakahapak ka sa iyong kasuotang tsinelas o sapatos ng dumi, maaari mo itong ilinisin upang mawala ang karumihan nito sa pamamagitan ng buhangin o lupa. No? Maaari din itong panglalis ng najis sa ating mga naahapakan sa ating mga kasuotan. So another benefit sa hadith na ito, ang mag-asawa ay mainam na nagtutulungan at nagdadabayan sa bawat isa. Kung makikita mo rito, si Aisha radhiyallahu anha, ilinilinis niya ang damit ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung minsan, tinatanggal niya ang najis, ang semilya kapag ito ay basa. Ibig sabihin, nagdadamayan sila, nagtutulungan sila sa bawat isa. Sa isang hadith, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ang gumawa na nagbanlaw ng semilyang ito. So sa Islam, ay ipinag-uutos sa mag-asawa na maging mainam ang magtulungan sila at magdamayan sa bawat isa upang maging matibay ang pagmamahalan ng mag-asawa. Isa yan sa kaparaanan. Another benefit sa hadith na ito, ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at kahusayan ni Aisha radhiyallahu anha. No? So hindi niya ikinubli ito, bagamat siya lamang ang nakakaalam ng bagay na ito. Hindi niya ito ikinahiya na isalaysay upang maging ganap lamang ang katuruan
ng pananampalatayang Islam, hindi niya ikinahiya na ito ay kanyang isilaysay, no? Upang maging ganap lamang ang katuruan sa pananampalatayang Islam. At ito ay hindi niya tinago ang kaalamang ito. Hindi niya ito kinago ang kaalamang ito sapagkat sa Islam, alam natin na haram ang nagtatago tayo ng kaalaman. At ito ay alam nila ng kanyang mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunghayan natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran hinggil sa mga taong nagtatago ng kahalaman tulad ng mga Hudyo at Kristiyano na itinago nila ang kalaman noon na irevelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan natin kung anong resulta katulad nila at sa gagawin natin ang mangyayari sa atin kapag tinatago natin ang kaalaman. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Katotohanan ang mga naglilingid ng maliwanag na katibayan, nagtatago ng maliwanag na katibayan at patnubay sa aming ipinahayag, matapos na ito ay aming ginawa ituro na maging maliwanag sa angkan ng mga kasulatan, sila ang mga sinumpa ni Allah at isinumpa ng mga manunumpa. So, ibig sabihin ay ang sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala at sumpa ng mga manunumpa ay makakamit ng tao na nagtatago ng kaalaman. Ganon din si Abu Hurairah sa kanyang panahon. Kaya nagulat siya si Umar bin al-Khattab nang siya ay kalifa. Nagulat siya sa maraming hadith na ibinigay niya. Sapagkat noong mabubuhay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay hindi niya sinasabi ang mga hadith na ito. Kaya't nagduda si Umar bin al-Khattab. Bakit ngayon niya lamang sinabi? So sinabi ni Abu Hurairah, kung hindi ko lang nabasa ang aya na yaan, sabi niya, yaong aya na ating binasa, kung hindi ko lang nabasa ang aya na yaan na itagong kaalaman at susumpa pala ng subhanahu wa ta'ala, hindi ko sasabihin ang mga hadith na ito. Ang plano ko lamang ay gawin at sa buhay lamang ang natutunan ko kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit nabasa kong ayang na yan, kaya ngayon ay sinasabi ko ang lahat ng naririnig ko sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin, sa Islam mga kapatid ko sa pananampalataya, ay haram na itago natin ang kaalaman. At bilang benepisyo sa hadith na ito, ang kaalaman sa atin ay pagsubok lamang. Kapag ikaw ay binibigyan kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ito ay iyo rin na nagagampanan sa iyong sarili. Una, pagkatapos ay naituturo mo sa iyong pamilya. At pangatlo ay naituturo mo ito sa iyong mga kapatid sa pananampalataya at ipaabot sa mga hindi mananampalataya. So tandaan ninyo ang kondisyon ng paghahanap ng kaalaman. Mayroon tong tatlong kondisyon na kapag mayroon ka ng kaalaman, gawin mo ito sa iyong sarili. Yan ang dahilan mga kapatid ko sa pananampalataya kung bakit tayo nag-aaral ngayon ay upang isabuhay lamang at ituro sa pamilya at pagmamalasakit sa ating pananampalataya ay isang bulat ito sa buong kamunduan sa ating mga kapatid at hindi mananampalataya. So dito sa hadith na ito ay majority scholars na ang similya ay hindi ito najis. Hindi najis ang similya sa pananampalatayang Islam. Hugasan mo man o hindi ang bagay na ito, tanggalin mo man o hindi, ito ay hindi najis. Ngunit gaya ng sabi natin ay hindi ito isang marangal na gawain. Another hadith. Next hadith. Wan Abi Syam radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yugsalu min bawlil jariyah wa yurashu min bawlil gulam. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasai wa sahahahu Al-Hakim. So hadith na ito ani Abu Syam radhiyallahu an, kung saan si Abu Syam ang kanyang pangalan ay Iyad, isa siyang pinalayang alipin at naging katulong ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Abdul Bar na isinalaysay sa kasaysayan na si Abu Syam ay nawala ito at walang nakakaalam kung saan ito namatay ang taong ito, no? So sabi niya na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ihi ng sanggol na babae ay nararapat itong banlawan ng ganap at ang hihi ng sanggol na lalaki ay dapat na lamang itong wisikan. At ito'y sapat na at ito'y complete na. Ayon kay Abu Dawud, ang hadith na ito ay nilikom nila at si Asahi at si Al-Hakim ay sinabi niya ito ay otentibong hadith. Sabi ni Al-Hakim. Sino ba si Al-Hakim? Rahimullah. Siya si Al-Hakim ay si Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah
an-Nisapuri al-Hakim na kilala sa tawag na Ibn al-Bayyi. Siya ay pinanganak noong 321 Hijra. Siya ay isang tanyag na imam at kilalang nagbibigay patotoo o hindi totoo ang isang hadith. Ganito si Abul Hakim. Siya ang nagbibigay, pinag-aaralan niya ang mga hadith kung ito ba ay totoo o hindi totoo. Siya ang may akda ng Al-Mustadrak at sinabi na siya ay nag-aral sa ilalim ng higit kumulang 1,000 mga ngaral sa pananampalatayang Islam. Allahu Akbar. Siya rin ang may akda ng mahalagang aklat sa Islam. Si Al-Hakim ay matuwid at mahintatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala at relihiyoso at siya ay namatay sa buwan ng Safar 405 after Hijra. So sa hadith na ito, lumilitaw na ang ihi, benepisyo sa hadith na ito, ang ihi ng batang babae na hindi pa kumakain ay dapat hugasan kahit siya ay hindi pa kumakain. Tandaan natin, kahit hindi pa kumakain nito, ay huhugasan mo ng ganap ang kanyang naihihan. Ibig sabihin, hugasan mo, hindi mo po pwedeng wisikan. Katulad ng lalaking batang sanggol na hindi pa kumakain, ay sapat na itong wisikan tulad ng ginagawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay naiihihan ng mga sanggol sapagkat hilig niya ang mga sanggol na pag nakikita niya ay kinukuha niya ito sa mga magulang at kinakarga niya, at kapag naihihihan ito ay winiwisikan lamang ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay maraming nakakakita sa kanyang mga kasamahan, mapababae man na sahabahiyan at mga lalang sahaba, nakikita nila ito. So ito ay otentibo na kapag lalaking sanggol ang umihi at hindi pa kumakain, sapat na lang ito na wisikan at hindi na banlawan tulad ng babaeng sanggol na kanyang ihi ay hindi uubra ang pawisik sa kanyang naihihan, kundi ito ay ganap dapat na babanlawan. Ano ba ang pinagkaiba nila? Ang hihi ng lalaki at ihi ng babae, gaano ba karumian sa babae at sa lalaki hindi gaanong marumi kundi ito ay minor najis lamang. Ano ba ang kanilang kaibahan? Ayon sa ating mga scholar, ayon kay Imam Shafi'i rahimullah, sapagkat daw ang lalaki ay nilikha mula sa lupa at tubig, ibig sabihin ay hindi marumi. Alalahanin natin ang panlinis ng dumi ay ang lupa at ang tubig. So dito anila, hindi siya marumi. Siya ay malinis. Kung kaya, kinakailangan na lamang wisikan ito sapagkat siya ay nasa maliit na karumihan. Hindi katulad ng isang sanggol na babae na linikha, siya ay linikha naman mula sa dugo at laman. So alam natin ang dugo at laman ay nasa loob ng katawan ng tao. So dahil dito hindi siya kahalintulad ng lupa at tubig na malinis, dahil dito anila ito ang pinagkaiba ani Imam Shafi'i rahimahullah, kaya kailangan mong banlawan ng ganap ang tubig, ng tubig ang ihi ng isang sanggol na babae na hindi pa kumakain. Sa pangalawa namang opinyon anila, ang ihi ng lalaki ay hindi najis. Anila ang hihi ng lalaki ay hindi najis, habang ang hihi ng babaeng sanggol ay najis. Ito ang pangalawang opinyon. Pangatlong opinyon anila, ang karumihan ng ihi ng lalaki ay mababa. Ito mababa, kanina hindi najis, ngayon ito ay minor najis. Ay mababa ang kanyang karumihan kumpara sa ihi ng babaeng sanggol ay mataas ang kanyang karumihan. Ganon din, sabi nila, ito ang pinakamaraming ipinangangaral ng scholars natin, sabi nila, sa pananampalatayang Islam ay hindi tayo pinabibigatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang maaring magbigay pabigat sa atin, ito'y gagawing pag-aanin ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng pusa. Imbis na najis ang kanyang laway ay tinanggal ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganon ay maging magaan sa atin ang sitwasyon. Katulad din nito, sa panahon daw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang babae ay nanganak ng isang lalaki, ay nagagalak ang pamilya nito at mga kamag-anak, no? Ganon din ang mga kamusliman, nagagalak silang lahat. Dahil ito ay isa na namang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na maaari nilang maging kasama sa pakikipaglaban sa kanyang landas na tinatawag na jihad. Kaya dahil dito maraming nagagalak sa mga kamusliman, isa na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito ay madalas nila itong hawakan sa sobrang kagalakan, madalas nilang hawakan, nalulugod, natutuwa sila sa mga batang lalaking ipinanganak. At ang lalaki ay higit na malakas na dumede. Ito ang dahilan pa na madalas dumede kaysa sa babae. Kaya madalas din ang paghihi ng lalaking sanggol. So dahil dito ay pinagahan ng pananampalatayang Islam ang sitwasyon nito hinggil sa proseso ng paghuhugas, at ito ay ibinaling na lamang
sa pagwiwisik. See? Dahil madalas itong hawakan, malakas dumede, madalas umihi, so madalas naihihian nila ang kanilang mga magulang o umahawak dito, pinagaan ang sitwasyon sa paghuhugas o proseso ng paghuhugas sa lalaki, sapat na ang wisikan ito, no? Sapat na ang wisikan nito at hindi na kailangan hugasan katulad ng babaeng sanggol na hindi pa kumakain. Bagamat ang tunay na dahilan ay hindi natin talagang alam bakit ganito ang proseso sa paglilinis ng ihi ng babae at lalaking sanggol, ang mahalaga sa atin mga kapatid ko sa pananampalataya, ito ay pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, kapag inutos ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, galing ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay ipinasabi lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kanyang batas. Ganun din, kailangan natin sundin ang utos na ito. Naiintindihan natin o hindi naiintindihan anong ibig sabihin nito, dapat tayong Muslim ay kumbinsado na ito ay pinaniniwalaan natin at sundin natin. At hindi na kailangan pa tayong magtalo sa bawat isa upang magpagalingan sa pananampalatayang Islam. Sapat na kung hindi natin nauunawahan ay sapat na tayong sumunod. Halimbawa, sa ating kasing pananampalataya sa Islam, mayroon tayong mga bagay na hindi natin nauunawahan ang katotohanan kung bakit anong dahilan at ipinag-utos ito. Sapat na sa atin ang sumunod tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bagamat hindi natin alam, tayong lahat ng mga kamusliman, maliban kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung bakit ito ipinag-utos, anong wisdom dito. Like for example, bakit apat na rakat lamang ang ipinag-utos sa duhur? Bakit hindi 5? Bakit hindi 6? Bakit hindi natin pwedeng gamitin 5-6? Anong dahilan? Hindi natin alam ang tunay na dahilan kung bakit 4 lamang na rakat, bagamat pwede namang gawin 2, 3 o 1. Bakit 4? Hindi natin tunay ang dahilan, alam ang dahilan kung kaya tayo ay dapat sumunod na lamang sa pag-uutos na ito na hindi man natin naintindihan, dapat natin itong gawin. So, ibig sabihin, mayroong katuruan sa Islam na isang pag-uutos na hindi natin alam ang inutos sa atin na ito, kung anong wisdom nito, bakit ito ipinag-uutos. Katulad nito, ang paghihi ng lalaking sanggol, kung paano bang pinagkaiba niya sa babae, ay hindi talaga natin tunay ang batid ang dahilan kung ano ang wisdom dito. Ang mahalaga ito ay utos o tentibo ito mula kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sugol na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakahanda tayong sumunod sa pag-uutos na ito. Bagamat hindi natin nauunawahan ang nasa likuran nito, susundin natin ito. At maraming aral sa Islam na hindi natin alam ang tunay na dahilan kung bakit ipinag-uutos yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin alam dahilan, ngunit handa tayong sumunod. Halimbawa, isa pang halimbawa, bakit ka nagwuwudu bago magsala? Hindi ba maaaring magsala na lamang ng walang wudu? At bakit nakaka-break ang mga pag-utot, pag-ihi? Anong dahilan? At bakit kailangan mo muling magwudu? So, hindi natin alam talaga ang tunay na dahilan sa mga bagay na ito. Bakit nakakasira ng wudu ang paghihi? Sasabihin natin dahil naglabas tayo ng marumi at iba-ibang opinyon. Ngunit ang totoo ay hindi natin alam ang exactly na dahilan. So ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugong nakakaalam. Ang mahalaga na iintindihan man o hindi naintindihan ay sundin natin ang pag-uutos mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ang lalaki naman ay sakaling kumakain na, ayon kay Ibn Utsaymin rahimullah, ito ay may 3 batas aniya. Kung ang pagdede ng gatas ay higit sa pagkain, ibig sabihin kakaunti pa lang ang kinakain, mas marami ang kanyang dinedede, sabi niya, ang ihi ay sapat na lamang nawisikan. Ngunit kung ang pagkain ay higit, malakas ng kumain kaysa sa kanyang pagdede, kinakailangan ng kanyang ihi ay hugasan. At pangatlo aniya, kung ang pagdede at pagkain ay pantay lamang, kunin ang batas ng haram. Ibig sabihin, kunin ang batas ng haram, haram na ito ng wisikan, kundi kailangan ito ay hugasan natin. Ngunit, ayon sa ating mga ibang scholars, napakalinaw sa aral ng Islam, anila, kapag ang batang sanggol na lalaki ay kumain na, kinakailangan ng hugasan ng kanyang ihi. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na nakakaalam sa bagay na ito. So mga kapatid ko sa pananampalataya, another hadith, Wan Abi Syam Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haid yusibu thawb tahuttuhu
thumma takrusuhu bil ma' thumma tanduhuhu thumma tusalli fi muttafaqun alai, no, thumma tanduhuhu thumma tusalli fi muttafaqun alai. So sinalaysay ni Asma bin Abu Bakar na sinabi ng sugo ang patungkol sa dugo naman ng regla na kumapit sa kasuotan. Dapat niya itong kayurin. So, itong pamamaraan at proseso ng dugo ng regla na kumapit sa kasuotan ng isang babae o kalalakihan at ano pa man na ginagamit nating tela na kumapit ito. So, dapat mo itong kayurin, ibig sabihin sa iyong kuko matigas na bagay. Then, pagkatapos mong kinayod, ay banlawan mo ng tubig ang trace na ito, yung kinayod mong ito, at pagkatapos ay ikusot mo sa tubig yan. At pagkatapos mong ikusot sa tubig ito, no, ay wisikan mo ulit ito. Ibig sabihin, kinaskas mo, then kinusot mo ng konti sa tubig, then pagkatapos ay wisikan mo ito, ay maaari mo nang gamitin ito. Pagkatapos nito, ay maaari mo nang gamitin sa pagsasala, Bukhari at Muslim. So, ito ang proseso ng paglilinis ng dugo ng regla o panganganak, kabilang dito. Sa hadith na ito, halos magkapareha ito, no? Ang paglilinis, sa tamang prosesong paglilinis ng dugong regla at dugo sa panganganak ay kayurin mo sa iyong kuko, no? At pagkatapos ay banlawan mo ng tubig at pagkatapos ay wisikan mo, sa ganito ay malinis na ito. So nagsalaysay nito si Asma bin Abu Bakr. Siya ang ina ni Abdullah bin Az-Zubair, ang nakakatandang 10 taon na kapatid ni Aisha radhiyallahu anha. Siya ay maagang nagmuslim mula pa sa Makkah at sumama sa paglalakbay sa Madina. Siya ay namatay ng kulang sa isang buwan pagkamatay ng kanyang anak na si Az-Zubair sa taong 73 after Hijrah, sa edad na 100 years. Hindi siya nasiraan ng ngipin at hindi siya naging ulyanin ang taong ito. Mashallah, Allahu Akbar. So, ang unang benepisyo sa hadith na ito, ang dugo ng regla ay najis. Ang dugong regla ay najis, katulad ng dugo sa panganganak ay najis. Sapagkat makikita nyo sa hadith na kung saan ito ay kinayos ng kuko, ngunit hindi ito sapat, hindi tulad na similya magsala, no? Inutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, then banlawan siya ng tubig, no? Dapat niyang ikusot sa tubig. Then, pagkatapos ay wisikan niya pa ito. Makikita nyo ang malaking karumihan ng regla, ang dugo ng regla o dugo ng panganganak. Higit itong marumi sa pangkaraniwang dugo na lumalabas sa atin. No? Sa atin, ang dugo natin ay hindi man najis. Ayon sa ibang scholar, maliban na lamang kung maraming dugo ang lumabas sa iyo, ito ay nagiging marumi na, sabi nila. Pero, gayon pa man maraming ebidensya ng mga sahaba, bagamat sila'y nagdurugo habang nagsasalay, hindi ito tumitigil sa sala. Ibig sabihin, ang dugo ay hindi najis. Ngunit tingnan nyo ang regla. Dugo ng regla, dugo ng panganganak ay napakalaki itong karumihan. Ang proseso ng paglilinis ay hindi lamang ito ikinukusot. Kung maaari, kayusin pa sa inyong mga kuko o matigas na bagay, then banlawan, then tapos ay wisikan pa. So lumilitaw na ang dugo ng babae, ang regla o mula sa panganganak na dugo, ito ay marumi, ito ay najis, no? So ipinakita sa hadith na ito, mula sa regla ay makapit ang dugo ng regla. Makapit ang dugo mula sa regla at mula sa dugo ng panganganak ay makapit ito, no? Kung ito ay mahulog sa ating tubig, benefits, mahulog ito sa ating tubig, depende sa kalalabasan ng sitwasyon. Kung ito ay less than kullatain at magkaroon ng lasa at amoy ang kulay, ibig sabihin ang ating tubig ito ay najis. Ibig sabihin, ang tubig ay najis. Hindi mo maari itong gamitin except kung more than kullatain, hindi magkaroon ng kulay, lasa at amoy. Sa ganito ay walang masama na ito ay pangwudu pa rin natin. So, ibig sabihin, malinaw sa hadith na ito, no? Ito ay najis. Another benefit sa hadith na ito, kung ito ay mahulog sa lupa, dapat nating buhusan ito ng tubig tulad ng ihi na tinapik natin na umihing Bedouin sa Madina, kung saan lupa ang masjid doon, umihi siya at ito'y pinabuhos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tanda upang mawala ang najis, sapagkat hindi mawawala sa sikat ng araw ang najis at lalo lamang bumabaho at dumi-dumi ito hanggat hindi ito nabubuhusan ng tubig ng more than kullatain. Kung sa sahig naman ito natapon, sa sahig ito natapon at natuyo, kayurin ito sa isang matagas na bagay at pagkatapos buhusan ng tubig at punasan natin ng
malinis na tela. Kung ito naman na sa semento, buhusan natin ng tubig at pagkatapos punasan natin ng malilinis na tela. So sa ganitong proseso, kapag natuyo na ito sa pamamagitan ng hangin, araw, ito ay mawawala ang kanyang karumihan. Mawawala ang kanyang karumihan. Isa pang benefits dito, isang dahilan kung bakit bawal mag-stay ang mga kababahihan kapag sila ay may regla sa loob ng masjid, no? Baka sakali kasing mapatakan nila ang loob ng masjid. Isa itong sagrado at banal at kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang dahilan, isa sa dahilan kung bakit hindi sila pinapahintulutan na mag-stay sa loob ng masjid dahil sa kanilang pang-spiritual lamang. Spiritual, no? Na karumihan. Maliban lang kung sila ay dadaan lamang, may kukunin na bagay, no? Na nakalimutan sa loob ng masjid. Sa kondisyong hanggat na pangangalagahan nila na ang dugong ito ay hindi papatak sa loob ng masjid. So malinaw sa hadith na ito na ang regla, dugo ng regla at dugo ng babaeng nanganak, ito ay najis. Kung ito man ay nahihalo o nadikit sa ating mga kasuotan o sa bagay na pinagsasalaan natin, anumang bagay na kung saan ito ay dumapo, linisin natin. Kung ito'y sa tubig, nagkaroon siya ng kulay, amoy, lasa, less than kulla, ito ay najis. Ngunit more than kullatain, alam natin na hindi niya kayang sirain ang tubig na ito at mananatili sa dalisay, ito ay walang masama. So another hadith, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qalat qawla ya Rasulullah fa in lam yadhhabid dam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakfikil ma'u wa yadurruki atruhu akhrajahu at-Tirmidhi wa sanadahu da'if. So ayon naman sa huling hadith natin hinggil sa pinapaksa natin sa araw na ito, isinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu an na sinabi ni Kaula radhiyallahu anha sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa bakas ng dugo na hindi natanggal. Ibig sabihin lininis na, ngunit mayroon pang bakas na dugo. Ang sugo ay nagsabi ang paghugas ng tubig dito ay sapat na, di ba? Hinugasan na natin ang dugo ng regla halimbawa o ng dugo sa panganganak, no? Inugasan na natin, ngunit mayroon pang bakas. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang paghugas ng tubig dito ay sapat na, lininis na natin. At anumang bakas na naiwan, ito ay walang masama at hindi kayo mapipinsala nito. Ito ay mula kay Tirmidhi. Ang hadith na ito, anila, ito ay mahina lamang na hadith. Mahina na hadith. Ngunit bagamat mahina ang hadith na ito, no? Actually sa Islam kapag mahina ang hadith, hindi na dapat ito pag-aaralan pa, hindi na dapat ipangangaral pa hanggat ito ay hindi nagagawang otentibo o maaaring gamitin ito bilang pagpapasya ng ijma, sa ganito ay maaari nating panghawakan. No? Okay. So, kung ito ay mapapatunay, may susuporta na malalakas, ito ay magiging malakas ang mahina. Ang mahinang hadith kapag maraming sumusuportang malakas na hadith, ito rin ay nagiging malakas. Isa itong patakaran at katuruan sa pananampalatayang Islam. See? So, sabi nila, bagamat daib ang hadith na ito, subalit ito ay sinusuportaan ng mga hibang hadith na malalakas gaya ng sinabi ni Sheikhul Albani rahimullah at iba pang mga scholar ng mga hadith ay sinusuportaan ng hadith na ito na malalakas. Sa ganito ang hadith na mahinang ito ay nagiging malakas din at otentibo. See? At dito ang hadith na ito ay nagtanong si Kaula anak ni Yasar at isang sahabiya, at dito nagmula ang hadith na ito na isinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu an na ang dugo na nakabakas sa ating kasuotan, na pinagsasalaan, o ano pa mang bagay na kumapit ito, binanlawan na natin, ngunit mayroong pang bakas, ito ay hindi na magbibigay pinsala sa atin. Gaya ng sabi natin kanina, anumang natitrace natin sa ating mga kasuotan, anumang najis kapag ito'y nalinis na, ito ay hindi na magbibigay pinsala kapag nahugasan na natin sa tamang proseso ang mga dumi na ito. At ang panlinis ay may dalawang uri, malinis na tubig at maaari na natin panglinis ang lupa. Kung tayo nakakahapak ng marurumi sa ating mga pangyapak, ikaskas lang natin ito sa mga lupa hanggang sa mawala. Ito ay magiging sapat na upang mawala ang najis nito. So ang unang benefit sa hadith na ito, ang bakas ng dugo mula sa regla o mula sa panganganak. Kapag ito ay dumaan na sa tamang proseso ng paglilinis, ay wala ng pinsala itong maidudulot pa sa atin. Kahit isuot natin ito, ay hindi tayo magkakaroon ng najis sa ating kasuotan sa ating pagdarasal. Number 2,
Lahat ng najis na kumakapit sa kasuotan, kung ito ay hinugasan na ng mabuti, ay wala ng masamang anumang bakas ang iniwan nito, ay wala na itong pinsala na ibibigay pa sa atin. Pangatlo, tandahan natin, sa Islam ang pagtatanong sa bagay na hindi natin nalalaman, kahit ito ay konektado pa sa nakakahiya o sensitibong bagay, ay kailangan mong itanong. Sa Islam, hindi totoo yung nakakahiya. Hindi po maaaring panghawakan ang nakakahiya, lalo na kung ikaw ay babae, tatanong mo yung ganitong bagay. Okay, kung mahiya ka man, walang problema. Maaari kang gumamit ng ibang tao para itanong ito. May paraan. Pero sa Islam, mas mainam tanggalin natin ang nakakahiya, baging ito man ay sensitibong bagay. Itanong natin upang malaman natin ang mahalaga dito ay malaman natin ang tamang katuruan sa pananampalatayang Islam, sapagkat kumpletong aral ito, ang lahat mayroong kasagutan. Maliban lamang yata sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong bagay na kapag itinanong ang siya lamang nakakaalam. Tulad halimbawa, kailan ka mamamatay, saang lugar ka mamatay, anong oras ka mamatay, kailan ng hukom, siya lang ang tanging nakakaalam. Kapag tinanong niya ang bagay na sabihin ninyo, ang tanging Panginoon nyo lamang ang nakakabatid ng kaalamang yaan. See, may mga bagay na sa kanya lamang. Ngunit pagdating sa ganitong mga syariah, ay kinumpleto na ng pananampalatayang Islam ito mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag tayong dapat mahiya, maging babae, maging sensitibo ang mga tanong. Kailangan itanong mo tulad ni Khawla. Isa itong babae na nagtanong, radhiyallahu anha, kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nahiya na itanong ang bagay na ito, sapagkat mas mahalaga sa kanila ang kaalaman kaysa sa ganitong bagay. Another benefit sa hadith na ito, ang pagkatakot na gumawa na hindi nila nalalaman. See? Ang kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually sila ay takot na gumawa ng mga bagay na hindi nila alam. Kapag hindi nila alam, agad-agad nila itong itinatanong sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago nila gawin ang isang bagay. Maliban na lamang kung wala silang mapagtatanungan o kaya naman dumating ang sitwasyon na dapat nilang gampanan ng obligasyon at walang pagkakataon na makapagtanong. Ngunit kung mayroon silang pagkakataon na makapagtanong, tinatanong nila agad ito lang hindi sila nahihiya kahit na ito ay mga sensitibong bagay o may connection sa mga sexual nakapangyayari, hindi sila nahihiya na isiwalat o kaya naman itanong ito. Tulad ni Aisha, isinisiwalat niya ang sa similya na pangyayari na hinugasan niya, kinukuskus niya o kinakayod niya. Dito si Khawla nagtatanong din siya tungkol sa regla ng mga babae. So makikita niyo hindi sila nahihiya kahit sila yung mga kababahian, handa silang maghanap ng kaalaman sa pananampalatayang Islam dahil ayaw nilang gumagawa ng mga bagay na hindi nila nalalaman. Sana ito'y maging magandang halimbawa sa mga kamusliman, no? Na masigasig silang maghanap ng kaalaman. Actually, marami na ngayong kaalaman lumalabas sa internet. Ngunit marami pa rin Muslim ang hindi nila ito binibigyan pansin. Lalo nang hindi nila bibigyan pansin ang pagtatanong. Kung ang mga programa ay nandyan sa tabi nila ay hindi nila binibigyan pansin, lalong hindi nila bibigyan panahon ang pagtatanong. No, ito ay mali. Dapat ay bigyan natin pansin ang pagtatanong higit sa lahat kapag mayroon ng ganitong mga programa na nagtuturo na kung saan tiyakin nyo kung ito'y tama o hindi, ay hindi natin dapat ito palampasin sapagkat magiging pananagutan natin ito sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay sa lahat ng ating mga pagkakamaling nagagawa dahilan sa hindi natin tinatanong at binibigyan pansin ang kaalaman sa Islam. Anuman sa ngayon ang mali na nagagawa natin ay hindi uubra na sabihin natin, Ya Allah, na sinabi mo na hindi kami mananagot sa bagay na hindi namin nalalaman. Ito po ay hindi magiging sapat na alibay sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag inyong pinawawalang halaga ang paghahanap ng kaalaman. At tunay na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa atentibong hadith na ang mga Muslim na hindi nag-aanap ng kaalaman, hindi binibigyan pansin ang kaalaman sa Islam, sila ay hindi mga kabilang sa atin. Ibig sabihin ng hindi kabilang sa atin, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga kasamahan niya ay papasok ng paraiso. Kung hindi ka maghahanap ng kaalaman, sila ay hindi natin kasama, hindi kabilang sa atin, ibig sabihin ay malamang na tayo ay hindi makapasok ng paraiso sapagkat tunay na maaaring masambalang natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga shirk o kaya naman minor shirk o puno ng paglabag. Kaya naman hindi ikinukonsidera sa pananampalatayang Islam ang lahat ng nagpapabaya sa kaalaman na sila ay mga tunay ngang Muslim. Ang tunay na mga Muslim ay yaong sumusunod, sumusuko sa Allah subhanahu wa ta'ala, tumatalima sa pamamagitan ng paghanap ng kaalaman. Paano mo magagampanan ang pagtalim at pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi mo alam ang tamang pagsamba sa Kanya?
Kaya naman, pinagsusumikapan ng ating maraming kapatid sa pananampalataya na maiparating sa inyo at hindi itago ang mga kaalaman upang sa ganun ay malaman ninyo ang tamang proseso sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at anumang kanyang pinagbabawal, anumang kanyang ipinag-uutos ay malalaman ninyo upang sa ganun ay masamba ninyo Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang gusto upang sa ganun ang Quran na kanyang ipinadala at hadith bilang patnubay sa atin ay mapakinabangan natin. Ipakita natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na handa nating pag-aralan ng kanyang relihiyon bilang mga Muslim na kanyang alipin sa paraan ng hadith o sa paraang sunna ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Naway pagkalooban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman at gawin itong kapakinabangan sa ating lahat na kamusliman. So inshallah sa susunod ay dadako naman tayo sa mga hadith ng wudu. Subaybayan nyo ito. Sadyang napakaganda at napakahalaga ng paksa natin ito sapagkat ito ay kalimitan ginagawa natin every sala. Hindi lang obligatory sala. Pati ang mga sadakasala natin ay kailangan natin magwudu kapag nabibreak tayo. So subaybayan nyo ito. Napakaganda mga paksa nito at mga hadith na bibigyan natin paliwanag inshallah at mga benepisyo bilang dalil na magagamit natin sa ating pananampalataya. Wa akhiran alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.